Ako ano na muna. Tapos na. I'm done. Ngayon, dito ako matutulog. Yung kwarto. Kasi yung isang kwarto, ginamit ng ginamit ng nasa kusina ng mga dishwasher. Kasi mga dishwasher kasi dito mga Bangladesh. So, kasi dalawa kasi ang kwarto dito para sa tawag nito para sa staff, isang room para doon sa front desk, tapos yung isang room naman para naman sa amin mga bellboy. Ngayon dito ako matutulog. Ayan, ito inayos ko. Tingnan mo yung kwarto. Tambak. Ginagamit yan sa mga housekeeping. Kaya dito ako natulog. Inayos ko lang yung higaan para makatulog ako dito. So ngayon, dahil nga gutom ako, kakain muna ako. Ay. Okay, so kain tayo. Pizza. So ito muna kakainin ko kasi nagutom ako dahil medyo marami-rami din akong ginawa. Kaya tinapos ko ngayon ng ibang trabaho para bukas wala na akong masyadong gagawin. Konti na lang. So, ayan. Ito, kain muna tayo. Hindi ko nga alam kung anong episode na tong ano na to yung itong ginawa kong video na ito about sa trabaho eh. So, okay lang. Kahit paano. Okay lang din naman. So, kakain muna ako isa. Ay nako, malamig na palang pizza ko. Kanina ko pa kasi ito na order. Kinuha ko mga bandang bago mag alas 10, mga 5 minutes to 10. So natapos ako sa 10:30. Kaya malamig na siya. Ngayon, yes, ganito yung buhay ng isang OFW na minsan kasi ang hirap, lalo na sa schedule, lalo na kung matatapos ka ng 10:30, then kailangan mo pa bumiyahe. So, makakarating ka ng bahay ng mga 12, mga ganon, 12:30. And then kailangan mo pa magising ng alas 4. So, ang hirap. Ganito yung sitwasyon namin ng mga OFW or mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. So, minsan dito ka malalang matutulog para hindi ka na umuwi, at saka para naman sa ganun ay makakatulog ka ng medyo mahaba-haba, no? So kaya ganun. And then guys, tatapusin ko muna itong pagkain ko and then kita tayo mamaya konti. Mahirap kumain pagka may butas yung ngipin dito. Wala na, ipudpud na siya. Kaya ang tagal ko kumain. Ito makakain na maayos. Lagi dito sa may bandang kanan ako kumakain. Yan, tapos na lang ako kumain. So, ganun nga, hindi talaga ganun kadali ang buhay dito sa ibang bansa, lalo na pagka ganito yung schedule mo, panggabi ka, tapos pang umaga ka na naman, and then medyo malayo yung biyahe, saka siyempre sa mga ganitong oras kasi rush hour to eh, punuan ng bus, kaya hindi ka talaga makakasingit. So, ganito yung buhay ko. Ito yung experience ko dito sa abroad. Ito yung pinagdadaanan o
na nangyayari sa aking buhay, sa aking trabaho. So hindi naman everyday, hindi naman ganito ang schedule ko talaga. So nangyari lang ito dahil nga may sakit yung isang kasamahan ko, kaya hindi nakapasok, kaya ganito yung nagiging schedule ko ngayon. Ano pa? Hindi yun. Kailangan nyo lang din naman respetuhin ang ating mga pamilya na nagtatrabaho sa abroad. At lagi nyo talaga sila kamustahin. Halos araw-araw kamustahin nyo sila. I-message nyo sila, tawagan nyo sila. Kasi hindi naman to kagaya ng kapanahonan ng ating parents na wala tayong social media, wala tayong Facebook, wala tayong WhatsApp or Viber or else. Kasi dati message lang, di ba? Email, ganun, sobre, sulat tayo sa papel. Isisend natin through post office. Mag-aantay pa sila ng ilang days or linggo para ma-receive nila yung message natin, yung letter natin na ginawa natin para sa kanila. So, sa ngayon, dahil nga may mga social media na tayo, may WhatsApp, may Facebook, may Viber, or Sky, kung ano man na social media platform na mayroon tayo, na makontak natin sila at makausap natin sila. So, yun lang guys. Kailangan lang natin sila kamustahin lagi araw-araw. Hindi lang pa kakamustahin natin sila pagka mayroon tayong kailangan. So, good luck at God bless po sa lahat ng mga OFW na kagaya ko. Mag-iingat po tayo lagi. At ako'y magpapahinga na. Iiwan ko na naman kayo at magkikita na naman tayo sa susunod na ating video na i-upload natin. So yun guys, God bless and good night po sa ating lahat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod.